say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, isang pumapagpalang gabi po sa ating lahat. Isa na ng pong pagkakataon, pribilehiyo na muling makalapit sa trono ng Diyos at muling maihandog ang ating mga papuri at pagsamba sa Kanya sa gabing ito. At minsan pa bago po tayo lumapit sa Panginoon, tayo pong lahat ay lumuko. Pumikit at tumako po tayo sa isang maiksing panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito na minsan mo pa pong ipinagkatiwala po sa amin. Wala po kaming ibang nais, kundi ang itaas ang pangalan mo, kundi luwalhatian ka, kundi ang papurihan ka, kundi ang dakilain ng iyong pangalan. Ang dalangin po namin, Banal na Espiritu, kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Abutin mo po ang puso ng iyong mga anak. Turuan mo po kami sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Maranasan po namin ang kilabot ng iyong presensya sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. Punuin mo po ng kagalakan ang aming mga puso. Punuin mo po ng kasabikan, Panginoon, ng aming mga puso na muling maibalik sa iyo ang papuri at pagsamba. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Talakas po walang pagsabi, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Wala mga katulad. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Patuloy po tayong sumamba sa kadahilahan ng Diyos. Dahil siya po'y walang katulad. Walang papantay sa kanyang kadahilahan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. So, pag-aawin natin. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Aking Diyos na dakila, Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Walang hanggan. Ito po ang Diyos na dakila. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Yes, Lord, dakila ang iyong pag-ibig. Ito po ang Diyos na dakila. Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Walang hanggan, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, walang katulad mo, Panginoon. Walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, walang katulad mo. Ikaw mo aming nasa Panginoon, aking Diyos na dakila. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Panginoon, salamat sa iyong habag. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Walang hanggan. Sa aking Diyos na dakila. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Walang hanggan, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo.
walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, Mga anak ko na Diyos ang mawit sa Panginoon, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad. walang katulad sa iyo, Panginoon. Walang makakapantay sa kadakilaan mo. Walang makakapantay sa pag-ibig mo, sa kahabagan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Walang anong bagay makahihigit, makapapantay, di makapaparas sa pag-ibig mo, Panginoon. Walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, Walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O ikaw yung Panginoon, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, katulad mo. Malakas mong palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Oh, my God! Walang tulad sa'yo. Di walang makakapantay sa kadakilaan mo. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Patuloy po kami aawit, sasamba, at patuloy na aalalahanin ang kadakilaan mo po sa aming mga buhay. Walang kahit anumang salita ang maihahambing sa kabutihan mo. Walang kahit na anumang bagay ang maihahalin tulad sa kabutihan mo. Purihin ka, purihin ka, Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Ulitin ko man lahat ng awit sa akin. Di kailang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa pauwitin natin, awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di
wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon, kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa banal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng Diyos sa iyo ay luluhod. Lahat ng langit magsasabing ikaw naman ang Panginoon. Sa banal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng Diyos sa iyo ay luluhod. Lahat ng langit magsasabing ikaw naman ang Panginoon. Sa banal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng Diyos sa iyo ay luluhod. Lahat ng langit, lahat ng langit magsasabing ikaw naman ang Panginoon. Sa banal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng Diyos sa iyo ay luluhod. Lahat ng langit magsasabing ikaw naman luluhod. Ikaw naman luluhod. Ikaw naman luluhod. Ang Praise you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Tunay nga po, Lord, sa iyo ang napapuri at pagsamba. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, pagdakila at pagbalahati sa libing ito. Hallelujah, karapat dapat ka nga po sa lahat ng amin pong gagawin at pagpupuri. Nararapat nga po lamang sa iyo ang lahat ng amin pong pagluwalhati, Lord God. Hallelujah. At minsan pa, O Diyos, tunay nga kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito para po sa aming online midweek service. Tunay nga po na ang lahat ng bagay ginagawa mo ng paraan upang hindi nga po kami malinatahan. Patuloy ka naming makilala, patuloy kaming matatag at malakas sa panahon na ito, Lord God. At tunay nga na ikaw lamang ang pinagkakatibalan po namin ng lahat po ng aming gagawin. Minsan pa kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapasaliksik sa lahat po ng aming po mga buhay, tumihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, maliit o malaki, sinadya man o hindi. Lord God, minsan pa, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nasabi, nagawa, naisip, na hindi nakalugod sa iyong harapan. Pakadalisayin mo po ang aming mga puso. Create in us a clean heart, a pure heart, O God, upang patuloy nga po namin marinig ang tinig mo, maunawaan po namin ang mga bagay na nais mo pong maintindihan namin sa gabing ito. Lord God, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat po ng bagay. At ako po na yung gagamitin, itago mo po ako sa iyong malapad na krus. Inamin ko po, Lord, wala akong kayang gawin.
sagana ang aking sarili lamang. Pinagkakatiwala ko po sa iyong buo ang buhay ko. Ilagay mo po sa aking puso at isipan mga bagay na nais mo at ito po ang masabi ko lamang at marinig ng iyong mga anak. Lord God, nananampalataya po ako na sa gabing ito, kasama po namin ang iyong Santong Espiritu. Kahit malalayo man po kami, hindi man kami magkakasama. Lord, sa isang lugar, pero Lord, saan man kaming dako naroon, sa lahat po ng nakikinig, patuloy na ikaw lamang ang manguna, ikaw lamang Panginoon, ang siyang gumabay po sa amin sa patuloy na pag-unawa at pagpapalakas po ng aming mga spirito. Salamat po, tunay nga na ikaw po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala nga pong magagawa ang kaaway sa aming mga buhay. Minsan pa, Lord God, binabasak namin ang mga spirito, ng kaguluhan, mga distractions, ang mga negatibong kaisipan, ang maaaring nilalagay ng kaaway. Binawasak namin ito sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, we continue to believe na tunay nga po na sa oras na ito, ang katanggumpayan ay pinagkaloob mo na po sa amin at ang iyong Santong Espiritu lamang ang patuloy rin po na kikilos sa aming mga buhay. And we declare that Jesus is Lord over our lives. Tunay nga na ikaw lamang Panginoon ang amin pong itataas sa lahat po ng amin pong gawin. Tunay nga ikaw lamang Panginoon Jesus ang siyang namin pararangalan sa gabing ito. Salamat po Panginoon sa katagumpayan ng amin pong music service na ito. Tunay nga na ikaw lamang din po ang siyang pinagkakatiwalaan po namin ng lahat ng bagay. Kaya Panginoon, alam po namin sa iyong kamay, nandun nga po yung katagumpayan. Sa bawat katagumpayan, maingat po namin ibibigay sa iyong lahat ng papuri, pagsabat pagluwalhati, ito pong aming samot dalangin sa mata sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan po. Gandang gabi po sa ating lahat. At alam ko po na tayo nga po ngayon ay handa na pong makinig at hindi na po ako magpapakatagal-tagal. Minsan pa magandang araw po, magandang gabi po sa ating lahat, sa ating pong sariling tahanan. Alam ko po na inaisa po natin na tayo po hindi ma-distract at patuloy nawa po makapag-take down notes po tayo nang sa ganun po talagang may mababasa tayo mababalikan sa ating pong mapapakinggan. At ngayon nga po, ang aking pong ituturo is, pakaganda po, alam ko po na lahat po tayo makarelate. Ito, ang pamagat po ito is turning our worries into peace. Yan. Turning worries into peace. Napakahalaga po na maintindihan po natin ano po ba yung nangyayari pag tayo po ay puro pagkaalala. Yan po, pag-worry po sa Tagalog is, tingnan po natin is pagkabagabag. Ayan, nababagabag. Yan po, kung tayo po ay laging nababalisa. Ito po ay tunay nga po na hindi nakakabuti po sa atin. Ngayon, ano po ba yung worry? Sa English po, pag tinanong natin, sabi nga po, to worry is to be uneasy in the mind. To feel anxiety about something, to fret. Ayan. Pag sinabi pong worry, meron pong uneasy, hindi ka mapalagay sa ating isipan, nandun po na meron kang nararamdamang takot, yun po, nababalisa ka sa isang bagay. At yun po, talagang, ang worry nga po ay talaga pong, ngayon po sa panahon ito ay lagi na pong nararanasan. Marami na po siguro yun mga warrior, sabi nga po, hindi warrior warrior. Lagi pong nababalisa, lagi pong nababagabag. Dahil talaga naman po, marami po talaga ngayon na maraming bagay na pwede talaga tayong mag-worry. Yun nga po, dahil ang kalaban nga natin hindi natin nakikita about the COVID, talagang marami at parami ng parami. Yun nga po na apektuhan or hindi man nagkakaroon talagang at yung epekto po nito is lahat po tayo ay talagang nakakaranas po ng epekto nito. At ngayon po, sabi nga po, yung worry na ito, kung titignan po natin, ito raw po ay galing sa isang Old English word that means, sabi nga po, to strangle. Ayan, worry from the English word, pag tinignan po natin yan sa Webster Dictionary, tingnan po natin doon, to strangle. Ibig sabihin po, sakalin. Ayun nga po, kaya talagang very relevant po talagang to worry, sabi nga po, it's strangle or sinasakal nito yung peace of mind. Sinasakal nito yung kapayapaan ng ating puso, ng ating isipan,
at yung sabi nga po yung pong kasiyahan ng ating buhay. Pag ikaw ay nag-worry, ano po, 'di ba, imbis na masaya ka, nawawala yung saya mo. Pag ikaw ay nababalisa at nagbabagabag ka, nawawala rin yung kapayapaan ng isipan mo. Kaya yun po, pag-worry hangga't maaari po talaga, ay hindi dapat nakikita sa atin, hindi dapat natin hayaan na manatili sa atin. Parang hinahayaan natin, sige, mag-isip ka ng mag-isip. Diba? Kasi nga po, ito nga po, according din po sa aking nabasa po, talaga naman po ang pag-aalala po, ito po ay nakakaapekto sa ating buhay. Dahil, pag ikaw ay may bagabag sa puso, nandun may takot ka. Sabi nga po dito yung takot at ang pagkabagabag o pag-worry, they are very directly connected. Pag ikaw may takot, 'di ba? Madalas yan, ikaw ay may takot, ikaw rin ay may pagkabagabag, nag-worry ka. At pag ikaw ay nababagabag, for sure, may takot ka. Kaya yun po, lagi pong konektado siya. At dahil din po yan, dahil nga po siya ay interconnected, sabi nga, interchangeable. Diba? Parang pwede mong minsan nga po, pwede pang pagpalitin. Pag ikaw ay takot, meron kang pagkabagabag. At yun nga po, it really affects our mental, social, mental, emotional, physical, and spiritual life. Yung pong apat na yun, ay talaga pong apektado. Na yun po, isa po sa ginagawa nito sa ating buhay. Meron pong mga epekto ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya po, ito po, sabi nga po, mentally, emotionally, spiritually, and physically. It affects our circulation, yung pong circulation ng dugo. Kaya po, pag ikaw ay madalas na nagbabagabag, may takot ka, yun po, may iba po, di ba? Yung pong nagkakaroon po ng mga heart problem kasi it affects our heart, yung pong puso po natin. Iba po, pag sobrang maraming takot or maraming pagkabagabag, yun po, na-atake. Pati raw po yung mga glands natin at even yung pong ating pong nervous, the whole nervous system is affected when we worry. At sabi din po, ito po, may iba pong mga effect nito sa ating kalusugan. Bakit? Sabi nga po, the effects of worrying, sabi po rito, it changes our sleep pattern or eating pattern. Pag ikaw ay maraming pagkabagabag or doon po nag-worry ka, minsan sobra po, iba po, parang nagkakaroon ng stress eating, di ba? Pag stress ka, natatakot ka, kain ng kain. Iba naman, hindi makakain dahil natatakot o nag-worry. Meron namang pati pagtulog. Sabi nga po, nagkakaroon po ng difficulty in sleeping. Nahihirapang matulog, nahihirapang mag-concentrate. Hindi makapag-isip ng tama, hindi makapag-isip ng maayos. Kasi distracted po talaga yung isipan, hindi makatulog. At yun din po, sabi nga po rito, ito rin po talagang it worsen. Sabi nga po, pinalalala nito yung mga chronic health problems. Kumbaga, lalong lumalala kung ikaw ay high blood, dumataas, diba? Parang kung may mga chronic diseases ka, lumalala siya, nag-worsen siya. Kaya po talagang no po talaga ang worry. At yun po yung gusto natin ngayong gabi ito. Paano nga ba yung worry na yan ay maging peace, magkaroon po tayo ng kapayapaan. Kasi po sabi po sa Proverbs 12:25, sabi dito, anxiety in man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. Talaga pong nakakabagsak ng katawan ng kalooban po natin yung anxiety, yung takot, yung pagkabagabag. At talaga pong hindi ito nakakaganda ng ating pong pamumuhay. Ano nga po ba yung ginagawa nito? Sabi nga po rito, worries lead to distraction. Tunay nga po, talagang pag ikaw po ay puro pagkabagabag, pag-iisip, naman po, nababalisa ka, distracted ka, diba? Imbis na may ginagawa kang isang bagay, diba? Bawa katulad siguro po, na nangyayari po lalo sa mga estudyante. Pag tayo po ay may problema na, diba? Pag nag-aaral ka, pag minsan may problema sa pamilya, diba? Pag alam mo na, naku, wala ka pang tuition, di ba? Ano po ay nangyayari? Imbis na mag-concentrate tayo, makapag-concentrate tayo sa pag-aaral natin, lalo pag-exam, nandun po, nagkakaroon po ng distractions. Hindi ka makapag-focus.
At ito rin po, sabi, worries lead us to blame others. Minsan, dahil sa pag-worry mo, nangyayari, nang blame ka. Ano ba yan? Biniblame mo, ano ba sa Tagalog yung biniblame? Inaano mo, pinipinpoint mo yung problema, sinasabi kasi sila, yun parang yung ibang tao, ang sinisisi mo ang ibang tao sa mga problema at sa mga nangyayari sa iyo, bakit ganun, ganyan. It also lead us to, sabi nga po, to lose our connection with God. Ito po ang pinakamahirap na mangyari. Pag tayo po ay puro worries na, puro tayo po ay pagkabagabag na o pagkabalisa, nalulus po, nawawala na po yung connection natin sa Diyos. Na out of focus na po tayo. Hindi na po tayo nakakapag-concentrate sa mga bagay na alam natin na dapat lalo tayong lumapit sa Diyos. Kundi hindi ang nangyayari po, pag puro worry na, hindi na po, baliktad na po. Imbis na lumapit sa Diyos, lumalayo na po tayo. Kaya naman po itong pag-worry nito ay madami pong binabanggit po ang Diyos, ang Panginoon, sa salita po ng Diyos na kung saan dapat sinasabi, do not worry. It is a command. Sabi nga po, not to worry is a command. Ito po ay talaga pong hindi dapat tayo maging mabalisa sa mga bagay-bagay sa buhay po natin. At ito rin po talagang tayo po ay talagang hinihingan talaga. Parang it is a command na dapat susundin. Bagamat talagang gumagawa ang kaaway para po tayo ay laging mag-alala, para tayo po ay mabalisa sa mga bagay-bagay, pero marami rin pong salitaan Diyos na kung saan nagpapaalala na hindi dapat talaga tayo matakot. At ito po, may kwento nga po rito dun sa 2 Kings chapter 6, na kung saan ito po yung kwento na alam natin po rito, nabasa na po natin ito, yung hari po ng Israel. Ano po yung kapanahunan po ni Elias, na kung saan meron pong labanan, yung hari ng Aram, yung king of Aram, want to make war with the king of Israel. Ngayon po, yung panahon na yon, talaga pong natatakot sila, yung pong alalay niya, di ba, nakita niya na parang ang dami-daming kalaban. Pero nung nag-pray po si Elisha, na Panginoon, buksan mo po yung mata, yung spiritual eyes ng aking kasama, kasi po natatakot eh. Nagwo-worry na siya, paano na to? Para praising ko, di ba, parang paano na ang dami-dami nating kalaban. Pero nung nag-pray po si Elisha, nabuksan po yung isipan ng kasama niya, nakita niya po, di ba, ang dami po yung armies of God. Ganun po eh, dapat talagang hindi tayo matakot eh. Isa pong pagpapaalala po sa atin sa gabing ito, na sa panahon po ng laban at maraming may mga bagay po na tayo po ay na-encounter, nawa po lagi nating makita, mabuksan po yung ating spiritual eyes, na meron po tayong mga kakampi. Nandun po may angels ang Diyos, mga warriors ng Kapanginoon na kung saan kasama po natin sa labang ito. At ito po, sabi nga po, ito rin po ay nagpapaalala po rin sa atin, dun, kasi sa Old Testament po yun, nangyari po yun kila Elias. Ngayon po, maaaring sabihin, sa Old Testament lang yan, hindi naman nangyayari ngayon. Pero sa New Testament po, sabi po, dun po sa Ephesians 6:10 to 18, yan, alam po natin na talaga naman pong tayo po ay provide na ng Lord. Sabi rito na kung saan yung pong mga Ephesians 6, ito po yung binigay po sa atin ng Panginoon, yung kanyang armor, yung pong armor of God, na kung saan ito po ay yung pong ginagamit, yung baluti, di ba? May baluti po siya na sinasabi dito, yung pong iba't ibang bahagi po ng baluti ng Roman soldier. Ito po ay nagpapakita, nagpapaalala po sa atin na lahat po talaga ng binibigay na po ng Diyos. Alam ng Diyos yung kailangan natin, alam ng Diyos ano po yung dapat nating gamitin sa bawat laban na meron po tayo. And tunay nga po na, sabi dito, God has given us the armor and the weapons. Sabi nga po, necessary to defeat our powerful enemies. Binigay na po ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan.
Binigyan niya po tayo ng baluti at ng mga kalasag para po yung pong ng ating pong panlaban na kailangan natin para matalo po natin ang sinumang kaaway po natin. And talaga pong sabi nga po, fear and worry are so unnecessary for the believers. Hindi po dapat nakikita po sa atin. Hindi po tayo dapat bilang mga mananampalataya, talaga pong it's a no-no. Sabi nga po, dapat hindi tayo nakikitaan ng takot o pangamba o ng pagkabagabag. Siyempre po, pansamantala po, siyempre po, pag may naririnig po tayo at may nalalaman tayong hindi kagandahan, natural po, natatakot. Minsan po, nag-aalala. Pero hindi dapat nananahan sa atin o nananatili sa atin yung pong pangamba, yung pong takot, yung pong ano man po yung negatibong pag-iisip na maaring mangyayari po sa atin sa mga bagay na yon. Sabi, worry happens when we assume responsibility God never intended us to have. Ayan. Nangyayari din daw po ang worry. Halimbawa po, nangyayari po yun, kung tayo minsan, inaangkin po natin yung responsibility na dapat sa Diyos. Hindi naman dapat sa atin. God never intended for us to have. Hindi naman intention ng Lord na yung dapat na gawin na yun, gagawin natin. Kaya po tayo nag-worry minsan, di ba? O madalas, minsan nga pinoproblema natin yung problema ng iba. Kaya tayo ay sobrang problemado. Kung tutuusin, hindi naman dapat. At dapat talaga, alam natin, ang mga bagay na pangangailangan po natin, hindi naman dapat natin talaga iisipin. Kaya nga po dun sa Matthew 6, kung babasahin natin sa Matthew 6:25, di po ba, to 30, na kung saan kung babasahin po natin to, sabi nga po rito, no, sa Matthew 6, ito po yung paalala po ng Diyos na sabi nga, huwag tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Kasi minsan, hindi naman po natin responsibility na talagang gawin yung isang bagay o alalahanin yung isang bagay, pero iniisip pa po natin. Kaya dito po sa Matthew 6:25, sabi nga rin Panginoon dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong nakakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamalit, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Tunay nga po, di ba? Maliwanag po rito eh. Isa pong paalala po ito sa atin na hindi talaga dapat tayo mag-worry. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay nababalisa o nababagabag. Kasi nga po, tunay nga po, lagi natin iisip yung mga maya nga, wala tayong nakita bumagsak mula sa di ba, sa himpapawid, bigla na nang babagsak dahil namatay sa gutom. Hindi naman sila nagtatanim, di ba? Hindi naman sila nagaan, pero yun po, hindi sila nagugutom. At tunay nga po yung word na tandaan po natin, higit tayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Mahalaga ka sa Diyos, mahal ka ng Diyos. Kaya naman, hindi niya tayo pababayan. At yung pagkabalisa, sabi nga po dun, di ba? Dun po sa verse 27, sino ba ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng 1 oras lang, kahit 1 oras lang, sa pagkabalisa? Hindi po ito makakatulong, kundi magpapaigsi pa lang buhay natin. Kung tayo po ay laging nababalisa o nababagabag sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga natin dapat alalahanin. Dahil nandun po, lagi nga po natin tandaan na merong laging nakalaan ang Diyos. Sabi rin po, sa Matthew 6:34, ito po, ano nga po sabi rito sa Matthew 6:34? Sabi po rito, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kaya nga po yun, minsan tayo po ang isa pa pong problema kung bakit sobrang marami tayong worries. Yung problema pa sa mga susunod na araw, susunod na buwan, o susunod na taon, iniisip na po natin. Dapat one at a time lang, di ba? Dapat
tama na po, sapat na po ang alalahanin sa bawat araw. Kung ano man po yung dapat mong i-priority this day, kung ano yung dapat mong alalahanin, yun lang po ang alalahanin mo. Ako po, nangyayari ang daming gagawin, di ba? Nababanggit ko po rin dati yun na may report, may meeting, magtuturo ka pa, kailangan mo ng teaching, kailangan mo pang mag-aral, ganyan. Pero alam niyo po, ang natutunan ko talaga, one at a time. Ano ba yung dapat gawin ngayong araw na ito? Yun lang po ang isipin mo. Doon ka mag-concentrate. At yung mga problema mo, mga dapat mong gawin sa mga susunod na araw, yun po, gawin mo later on. One at a time. Prioritize. Let's learn to prioritize yung things na dapat unahin sa araw na ito. Sapat na po yan sa bawat araw. At for sure po, hindi tayo ma-overload, overthinking kasi nga po, ito lang muna uunahin ko. Amen po. At ito nga po, meron lang po akong 4 na bagay na parang yun po, nabanggit ko na po halos yung mga, pero ito po yung specific ways. Paano nga po ba, what to do, yung pong worry natin ay maging pagpapala o maging kapayapaan sa atin. Number 1 po is meditate on God's Word. Alam naman po natin na ito po ay given na alam po natin na upang magkaroon tayo ng kapayapaan is to meditate on God's Word. Talaga naman pong imbes na tayo po ay mag-isip ng mga bagay na to na ano po yung dapat natin. Una po talagang lumapit po tayo, humingi po tayo ng magandang advice through God's Word. Mag-isip po tayo, i-meditate po natin, hindi yung worry, hindi yung problema. Kundi let us meditate kasi nga po meditation is parang a kind of worrying in a positive way. Meditate is, yun po, isipin mo, alalahanin mo, ulit-ulitin mo, yung mga pangako ng Diyos, ulit-ulitin mo sa isipan mo, yung mga nabasa mo na yun po, maaring narinig mo na, ulitin mo sa isipan mo, na kung saan mag-fit doon sa pangangailangan mo. Ano man yung sitwasyon mo sa bawat araw, alam ko, laging merong nakalaang tama at talaga appropriate, accurate talaga pong nararapat na paalala at pangako ang Diyos sa problema mo. Kaya po pag nag-meditate talaga tayo ng salita ng Diyos, maaalala natin ng talaga mga at peace tayo. Amen. Talaga po magkakaroon tayo ng kapayapaan pag ang salita na ng Diyos ang pinanghahawakan natin. At marami po sa atin na nangyari na po, alam ko po na pag kahit gaano kabigat yung problema mo, pero once na ikaw ay nagbasa na po ng Word of God, amen, talaga po nandoon na minsan talagang kung ano yung dealing mo, ano man yung kailangan mo sa araw na yun, sakto kadalasan, yun po, doon ka ililid ng Banal na Espiritu. Yung Word of what God na yun, salita ng Diyos, bigla mo nang mababasa, at minsan ipapaalala niya talaga yung Holy Spirit. Sabi nga po, yung Holy Spirit, He put into remembrance, parang He makes us remember. Siya po yung nagpapaalala po sa atin na minsan ang tagal-tagal na natin nakakalimutan mga word o salita ng Diyos, pero bigla mong maaalala. Yun nga po kasi, pinapaalala na, alam ng Diyos, kailangan mo yun. Lagi pong nandoon na kailangan, yung kailangan mo, yun po yung ibibigay ng Diyos sa'yo. At yun po, sa pamamagitan nga po ng salita niya, nandun po na magkakaroon tayo ng kapayapaan. Sa panahon po na tayo po ay may problema man, pero pag tayo po ay lumapit at saliksikin po natin ang salita ng Diyos, nandun po, for sure po, may kasagutan sa kanya pong, sa atin pong mga problema. At pangalawa po, sabi po, listen to some soothing music. Isa pong paraan din po para po ma-at-ease tayo, yung magkaroon po tayo ng peace of mind. Ako po na, siguro po, you will agree na isa pong malaki pong bagay o nagkakaroon po ng malaking epekto yung music. Amen. You create an atmosphere when you listen to hymns, diba? When you listen to yung pong Christian music na kung saan alam po natin na talagang pag ikaw ay nababagabag, pero pag nakinig ka na ng mga awitin, yung pong mga himno, mga salmo, talaga naman pong sabi nga po ng Diyos sa salita niya na kailangan wag natin kalimutan talaga yung diba, na magsama-sama, tapos na mag-aawita ng mga himno at mga salmo. And even kahit sa atin sa sariling tahanan, hindi man natin sila makasama,
sa atin po ngayon, napaka accessible na po ang mga awitin, di ba? Hindi mo na kailangan bumili ng mga CD. Dati po talagang CD eh. Ngayon po, meron na tayo yung mga sa YouTube. Mag-anap ka lang, mag-ano ka ng mga, mag-search ka lang ng mga kanta na talagang sa panahon na ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nababagabag. Isa pong paraan para mapayapa ang puso natin is to listen to soothing music. Talaga pong yung godly worship songs, di po ba? Ito po ay magiging daan para yung pong kabigatan, yung lungkot, pagkabagabag ay mapalitan ng papuri, mapalitan ng pasasalamat, mapalitan at na-remind tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Isa po yun na talaga pong, alam ko po, ginagawa na po natin. At yun po ay talagang we create an atmosphere sa buhay natin, sa paligid natin, na talagang nagpapalayas, di ba? Kahit po dun sa panahon po ni Haring Saul, pag panahon po na siya po ay talaga pong parang pinapasok, parang, ano sa word din, parang na-stress siguro siya, na nade-depress. Tatawagin niya si Haring David to play harp, at talagang aawit at tutugtog po si Haring David. At yun nga po, siya po ay parang gumagaan ang pakiramdam ni Haring Saul. And ito po, it is applicable pa rin. Alam po natin yan na talagang yung songs, yung pong mga music, talaga pong mga awitin po na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Sa ating pong nandun po yung mga himno na ito ay ito na po nakakapag-alis ng bagabag at takot sa ating mga puso. Amen po. At pangatlo po, sabi po rito, ano po yung paraan para po tayo ay, yung worry natin ay magkaroon tayo ng kapayapaan, mapalitan po ng kapayapaan yung ating pong pagkabagabag. Alam po natin, sabi, replace worry with prayer. Yan. Ano na po ito, alam naman na po natin na talaga naman pong prayer and the word of God, kasama po lagi yan. Napakahalaga po na andun po when we meditate on God's word at gamitin po natin ang salita ng Diyos sa panalangin natin. Ito po, dahil nga po yung word of God is the sword of the spirit. Ito po yung pang-opensiba nating sandata laban po sa kaaway. Isama po natin yung word of God sa prayer po natin. Wow, talaga naman po, alam na po natin na when we pray, yun po yung talaga pong it will replace worry. Marami pong pagkakataon, alam ko po, na nangyayari po sa atin na kahit gaano pa kabigat ang problema natin, gaano pa kabigat yung nararamdaman natin, when we pray, alam ko po, bigla po yung takot, yung pagkabagabag, ay napapalitan po ng kapayapaan. Yun po talaga kasi ang pangako ng Diyos sa Philippians 4:6-7. Alam ko po, abisado na po natin to. Ito po ay madalas nating binabasa at pinapanghawakan po natin sa ating mga buhay. Sabi nga po, babasahin ko po dito sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tunay nga po, di ba? Do not be anxious about anything, but in everything, pray, di ba? In everything, sa lahat po ng pagkakataon, pray with thanksgiving. Talaga po yun po yung susi po na tayo nga po ay magiging payapa sa lahat ng pagkakataon. Hindi po sa iilan lamang pagkakataon. Hindi po sa financial lang yan, hindi lang pang spiritual na bagay, but in every areas of our lives. Tunay nga po, napakahalaga. It can replace, ang prayer po can replace any form of worry. Diba? Ano man pong worry, sa pera man yan, physical man, mental, social, diba? Maaring yan po ay spiritual na pagkabagabag. Yun po yung maaring bakit ka ganito, ganyan, ganyan. Replace it with prayer.
Talaga pong walang ibang makakapagtanggal o makapapalit sa kapangyarihan ng panalangin. Alam na alam po natin na ang pangako po ng Diyos talaga na yun po yung lagi niyang binabanggit na huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot, huwag tayong magabag, di po ba? Sa lahat ng pagkakataon, pray. Pray at all times. Amen po. Kaya po nananampalataya po ako na kung meron man tayo sa oras na ito na nababagabag po tayo, natatakot tayo, nag-iisip tayo na ano ba yung dapat natin gawin. All we have to do is to pray. At doon po sa prayer natin, doon po nagre-reveal ang Lord ng kanyang mga kaparaanan. Magre-reveal ang Lord ng mga bagay upang talaga po kung ano man yung problema natin. Di po ba? Yun po, pero tayong sa pamagitan ng prayer natin, mamaya magpapaalala ng Diyos, magbibigay na siya ng mga action plan, di ba? Sabi nga po, magbibigay na ng kaparaan, eto yung problema mo, anak mo, problema mo ang anak mo, eto gawin mo, kausapin mo, di ba? Doon po na talagang bibigyan tayo ng kaparaanan ng Lord. At panghuli po, number 4 po, paano magiging, yung worry natin ay magiging peace, sabi nga po, magkaroon ng kapayapaan. Sabi nga po, cultivate the awareness of God's presence in you. Ayan, cultivate the awareness of God's presence in you. Kailangan natin i-cultivate yung awareness na ang Diyos po, ang presensya po ng Diyos ay nasa sa atin. Pag tayo po ay nasanay na tayo po ay naging aware na yung presence ng Lord ay nasa sa atin, dahil tunay nga po yun ang pangako niya. He will be with us. Kung tayo po ay tinanggap po natin siya bilang ating Diyos sa sariling tagapagligtas, ang kanyang spirito po ay nasa sa atin na. At siya rin po yung nangako po sa atin, yung pangako niya that He will never leave us nor forsake us. Amen po, yun po, Hebrews 13:5. Sobra pong, ako po, ano po yan isa po yan sa pinangahawakan ko sa nasalita ng Diyos, na pangako ng Diyos. Siya po yung nangakong hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. And that is enough para po tayo, alam natin, ang labang ito, pag anumang laban yung kinakaharap po natin, hindi natin to laban. Amen. Hindi to laban natin, kundi laban ng Diyos. Because God is with us. Siya po yung laging pupronta. Kaya po kanina, di ba, kaya nga may worry, sabi nga po, we assume responsibility na dapat sa Diyos. Kaya dapat wag nating angkinin yung problema. Ibigay po natin ang lahat sa Diyos. Sabi nga po, may nabasa nga, ito nga, according po dun sa binasa kong teaching, upang matanggal nga po yung takot lagi. Sabi nga po dun sa 1 Peter 4:7, ano po ba yon? Cast all your anxiety or cast all your bigay mo lahat ng takot mo, tama po ba yun? Cast all our anxiety unto God. Sabi, basahin ko po sa Tagalog dito ba? Sabi po rito, upang ito po isa rin po na pangako po ng Diyos na gusto niya pong gawin natin ito. Ayan, tama po ba yung aking 1 Peter 2? Saan ba sabi ko? 2 o 4? 1 Peter. Okay. Praise the Lord. No? Praise. Sabi nga po, di ba, lagi po nating ibibigay, hindi ko na po makatagpuan, yung pong ating pong mga kabalisahan sa ating Panginoon. Praise the Lord. Lagi po nating ibibigay sa Kanya yung ating pong mga
yung mga concerns po natin, at naniniwala po ako na meron daw pong, ang ginagawa po nung maikwento ko lamang po na yung nabasa ko, lagi raw siya may postcard o may card na kung saan, halimbawa po, kung ano man po yung problema niya, Lord God, pero para isusulat niya, halimbawa ngayon may date, isasabihin niya, Lord, I cast all my care, or cast all your cares, diba? Parang lahat ng ano man yung pangangailangan mo o yung concern mo that day, sulat mo, Lord, bahala ka na, ibinibigay ko sa iyo lahat ng aking problema, ng aking pong pangangailangan, at po, after daw po noon, makikita mo na lamang, mababalikan mo. Tapos, after mga ilang taon, makikita mo na lang na lahat ng mga pangangailangan mo ay pinagkaloob ng Diyos, inayos ng Diyos, inano niya, parang sinagot niya. Dahil tunay nga po ang Diyos po ay tumutugon sa ating pong mga pananalangin. Amen. Sa ating pong pangangailangan. Tunay nga po na walang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kaya po, kailangan po lang natin talagang maging aware na ang Diyos po ay laging nasa ating tabi. Lagi pong handang magbigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Ano man po yan. At yun po, pag ganun po yung pagkilala natin at pagtingin natin sa Diyos, hindi tayo dapat talaga matakot. Amen. Hindi po tayo dapat mabagabag, hindi tayo dapat mabalisa sa anumang mga bagay. At anuman po yung ating pong pangangailangan, hindi po mahirap para sa Diyos yan na ipagkaloob yan sa atin sa bawat araw. Amen po. At ito po ako magtatapos, sabi nga po sa John 14:27. Ito po, isa pa po ang pangako po ng Diyos. Sabi nga po, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart, and the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Tunay nga po, ito po yung pangako ng Diyos sa mga, binanggit niya po ito sa kanya po mga unang mga disipulo. Ito rin po yung binabanggit niya sa atin sa John 14:27. Meron po siyang regalo, meron po siyang kung saan regalo po sa atin, a gift, kung saan hindi man deserve natin. Sabi nga, it is a gift. It is not given to us dahil nagbayad tayo, kundi ito binigay niya po sa atin yung peace of mind and heart. Siya po yung nagbibigay din po sabi niya, my peace I give to you, di ba? Yung peace na binibigay niya, hindi kayang ibigay ng anuman sa mundong ito. Hindi ng pera, hindi ng anumang mga material na bagay ang magbibigay ng kapayapaan. Yun po yung kapayapaan. Sabi nga po, the peace that sabi nga po, that surpasses all understanding. Sabi nga po rin sa Philippians 4:7. Kung saan yung di malirip na kapayapaan na hindi natin maunawaan. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng kapayapaan? Ito po ay galing sa Diyos. Yung pong kapayapaan na yun, na minsan maaaring hindi maintindihan, bakit pa ito ganito ang laki-laki na ng problema? Ba't parang wala siyang, kampante lang siya? Kasi yun po, yung kaya ibigay na kapayapaan ng Diyos. Hindi kayang ibigay ng mundong ito at hindi kayang malirip o maintindihan o maunawaan ng ibang tao. Dahil yun po, Diyos lamang po ang nagbibigay nito sa atin. Sa gabing ito po yung iniiwan po ng Diyos sa atin minsan pa, yung kapayapaan, yung peace of mind and heart na kanya pong regalo po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen. Kaya po sige po, bago po tayo po ay umawit ng isa pong awitin, before I pray, patuloy po tayong umawit sa harapan po ng Diyos. Hallelujah. Awitin po natin. Yes, Jesus. My heart, yes. My everything that of me. Yes, Jesus. You are the hope that makes me whole. When things become my peace, for they are find you waiting, and they are so we know our hearts are and I'm free.
you. Father, we long to see your face. Father, we love you. Every word you did say. You are the king that guards my heart. My hand is nice on thee. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. One day I'll find you waiting, and there I'll find you dreaming. So we hold my heart, how I sing, and I'll sing, I sing for you. Glory, for you alone, deserve glory. Father, we will worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone, glory, for you alone deserve glory. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. Father, we love you. And we worship you this day. For you deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, you long to see your face. Father, we love you. And we worship you this day. And we worship you this day. Hallelujah, Lord God. You deserve all the glory, Lord God. You deserve the highest praise, oh God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us continue to worship and thank the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We honor you, Lord. We glorify your name, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa iyo nga po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, at pasasalamat na sa gabing ito, Diyos. Minsan pa kami po ay nakapakinggan ng iyong banal na salita. Alam po namin sa panahon ito, marami pong mga bagay na kami po ay inaalala, kami po ay nababagabag, nababalisa, dahil sa rami po ng nakikita at nararanasan po namin. Pero sa kabila po ng ito, ang lagi mo pong paalala, ito po ang isa po sa utos mo, that do not worry.
Ito po ay isang command mo, Lord God, na dapat makita mo po sa amin, na hindi po kami dapat namumuhay sa kabalisahan, hindi kami namumuhay sa pagkabagabag, kundi patuloy kami na magtiwala lamang po sa iyo, dahil tunay na ikaw ay Diyos na maaasahan sa lahat po ng pagkakataon. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang buhay po ng ang aking po mga kapatid, mga kamanggagawa. Tunay nga, Lord God, nakikita mo at alam mo po kalalagayan po ng aming mga puso. Kung bakit po nga po ang itinuro mo po sa amin, maaring marami po sa amin ngayon, ang marami nga pong pagkabalisa, marami po sa amin, maaring takot, maaring nababagabag sa mga bagay-bagay sa lahat po ng aming pangangailangan. Ngunit tunay nga po na tulad ng sinabi mo, kami po ay mas higit na mahalaga kaysa sa mga maya. Hindi kailanman nagpabaya sa kanila, Panginoon. Hindi mo pinabayaan ng mga ibong ito. Lalo't higit, Panginoon, hindi mo pababayaan ang mga anak mo. Higit kaming mahalaga sa iyo, higit mo kaming minamahal. Ito po ay alam na alam po namin. Kaya naman, Panginoon, salamat po. Patuloy nga po na ilagay mo po sa aming mga isipan, sa aming po mga puso, ano man pong sitwasyon na meron po kami, ano man po yung maaring dahilan kung bakit nababagabag po kami. Lagi po na ilagay mo po sa aming puso, Lord God, at ipaalala ang mga pangako mo, ang iyong mga salita, nagbibigay nga po sa amin ng karunungan, nagbibigay po sa amin ng kapayapaan, na magbibigay po sa amin ng tamang pagtingin sa mga pangyayari sa aming mga buhay. And as we know your word, O God, and as we ponder on your words, O God, alam ko pong tumatatag po ang aming pong pananampalataya at hindi kami dapat maapektuhan sa mga bagay na aming pong maaring nakikita at naririnig, Lord God. And thank you, Lord. Salamat din po sa mga mga awitin, Lord God, na amin pong napapakinggan. Isa rin po na tinuro mo po sa amin sa gabing ito to listen to soothing music, O God, to your mga words, mga hymns and songs, O God, na kung saan nagpapatatag ng aming pong pananampalataya, nagtatanggal ng takot at pagkabalisa sa aming mga puso, Lord God. Create an atmosphere of peace, of hope, at sa aming pong pakikinig, Lord God, ng mga salita mo, an atmosphere of praise and worship, Lord God, sa kabila po ng mga problemang aming pong nararanasan. And Lord, continue, Lord God, na turuan mo po kami at paalala. No, number 3 po ngayon, to replace worry with prayer. Tunay nga po, prayer is the most effective tool you have given us, O God, para kami nga po ay mamuhay ng may katagumpayan. Ano man pong pagdaranas na nilalagay po ng kaaway sa amin, O God, alam po namin mapagtatagumpayan po namin ito at kaya naman po hindi kami dapat mabagabag, hindi kami dapat matakot dahil binigyan mo na nga po kami ng regalo ng kapayapaan sa aming mga puso at isipan. And as we pray, O God, alam po namin, tinuturuan mo po kami ng mga kaparaanan mo. Nangungusap ka po sa aming mga buhay upang kami nga po ay lalong maging matatag at tunay nga na mapagtatagumpayan nga po namin ang lahat po ng mga sitwasyon sa aming mga buhay. At patuloy rin po na maging aware po kami sa presensya mo, sa pangako mo na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. And today, Lord God, tonight, Lord God, sa oras po na ito, nakikita mo po ang kalalagayan po ng aking mga kapatid. You have given us your words at alam ko po, ito po ay tunay na po na magdidil po sa bawat sitwasyon ng buhay po ng aking mga anak. Sige po, pwede po ba sa lahat po ng nakikinig sa FB Live, dahil sa oras na ito, ano man po yung sitwasyon na meron po tayo, ano man pong sitwasyon na maaari pong nararanasan po natin na kung saan naging dahilan para tayo ay mag-worry, may pangako nga po ang Diyos. Kakatagpuin niya po ang lahat po ng ating pangangailangan. Ang sino mang nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanya, kailanman ay hindi mabibigo. Right now, sige po, pwede po natin kausapin ang Panginoon. Siya po ay nasa ating kalagitnaan. Naririnig niya po ang tibok ng ating mga puso. Alam na alam niya po ang ating mga pangangailangan.
Sige po, let us speak personally to our God. Pray personally to our God. Patuloy ka po na tayong dinidinig, patuloy niya pong ibibigay at ibubuhos po sa atin ng spirit of peace, the peace that surpasses all understanding. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yan po ang pangako niya sa Philippians 4:6-7. Do not be anxious in anything, but in everything pray with thanksgiving. Hallelujah, Lord. May sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo ang pangangailangan po ng aking mga anak, ng iyong mga anak sa oras na ito. Patuloy nga, Lord, ano man ang sinasambit ng kanilang mga labi as they pray with thanksgiving, O God, the prayer of faith, O God. Nananampalataya po kami na kinakatagpo mo na po ang pangangailangan ng akin po mga kapatid. And as we pray, we replace these worries, O God. We pray, we replace prayer, we replace fear and worry with faith, O God. Patuloy mong pinatatatag ang aming pong pananampalataya. Tinatanggal mo, pinapawi ang lahat ng takot, pagkabalisa, pagkabagabag sa puso ng iyong mga anak. Anumang pong uri ng pangangailangan, anumang uri po, aspeto ng kanilang buhay, nandun na meron po silang takot, Lord, be it spiritual, mental, emotional, or physical needs, O God. Katagpuin mo nga po ang pangangailangan po ng aking mga kapatid. Nananampalataya po kami, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang mahirap para sa iyo. Sino po ang nangangailangan ng kalakasan, ng kagalingan, Panginoon? Sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng trabaho, Lord, businessman, O God, ano man po yung kalalagayan po ng kanilang puso, Lord, ano man ang kanilang pangangailangan, Lord, ng guide, meron pong nangangailangan ng guidance when they are making decision, O God, patuloy na, Lord, guide them, O God, gabayan mo po ang aking mga kapatid sa pagdedesisyon nila, sa pagpili ng mga bagay na dapat nilang gawin. Nananampalataya ako, you are there to guide us, O God. Lagi kang nandyan para kami po ay gabayan, patnubayan, at ipagkaloob na po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Marami pong salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, receive the gift of peace, the peace of our mind and our hearts. At ito po yung kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundong ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa kapayapaan na binibigay mo po sa amin. Mabigat man ang aming pinagdaraanan, ito'y patuloy mong pinagagaan. Gaano man kadilim ang aming pong kalalagayan, Lord, Ikaw po yung liwanag na tumatanglaw po sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, walang bagay na hindi mo kayang ipagkaloob sa lahat po ng dumalapit at humingi po sa iyo. We claim your guidance, we claim your healing, we claim your peace, we claim your strength, O God. Ano man po yung isinambit ng kanilang mga labi, Lord God, ako po ay nakikisa and I say amen sa lahat po ng kanilang mga panalangin. Salamat po sa katugunan sa lahat po ng aming po mga panalangin sa gabi ito. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat pamilya na aming nagrepresenta. Pagpalain mo po ang aming po mga trabaho at hanap buhay. And Lord, pagpalain mo po ang J Church Worldwide, ang sa buhay po ni Brother Eddie, kasampu ng kanya po sa buhay ng kanyang anak. Po, Lord God, patuloy na alam po namin, ano man ang kanilang pinagdaanan ng past months, Lord, ito, patuloy mo nga pong inaayos, Panginoon, patuloy silang handun po na binibigyang kalakasan, kapayapaan, kagalakan sa lahat po ng mga bagay na ito. Continue, Lord, to bless the Philippines, bless Israel, and we pray sa lahat po ng nangangailangan po ng kagalingan, ng mga COVID patients, O God, even though sa mga frontliners, patuloy na ikaw po ang tumatagpo sa kanilang mga pangangailangan. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa iyo po namin minsan pa, ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming samadalangin sa matamis sa pangalan ng Jesus. Lahat po ay nagsasabi ng Amen and Amen. Salamat. To God. Praise the Lord.
Lord, ngayon pong oras po ito, sama-sama po tayong minsan pa pong magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Tunay po ng ating Panginoon ang takalakasan po natin. Sa tubing tayo po ay nag-worry sa lahat po ng pagkakataon. Sama po natin po yan ang Panginoon. Ating pong abitin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kainaan, o Diyos magpakailanman. Ikaw siyang kanigan ko, huwag ka siyang sutihan ko, Diyos magpakailanman. Sama po natin abitin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kainaan, o Diyos magpakailanman. Ikaw ang kanigan ko, huwag ka siyang sutihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw lang o Diyos ang kailangan. Pag-ibig mo'ng walang hanggan, sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang ating amin, ikaw ang kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kainaan, o Diyos magpakailanman. Ikaw ang kasigan ko, huwag at nakasihan ko, Diyos magpakailangan. Ikaw lang ang kailangan, Panginoon. Ang kailangan, pag-ibig mo'ng walang hanggan, sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lahat sa akin, ikaw naman ang kailangan. Pag-ibig mo'ng walang hanggan, sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lahat sa akin, ikaw ang tao ng kailangan, o Diyos magpakailanman. Ikaw sa kasigan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw naman ang kailangan. Pag-ibig mo walang hanggan, sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lahat sa akin, walang mo Diyos naman ang kailangan. Pag-ibig mo walang hanggan, sapat na ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lahat sa akin, ikaw lahat sa akin, ikaw lahat sa akin, ikaw lahat sa akin. Praise the Lord po. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa oras po na to, makakakinig po tayo ng isang pagbibigay ng patutuwa at pasasalamat para po sa ating Diyos na buhay. Sa buhay po ni Sister Janine. So, ayan po. Ayan. Maraming salamat po at nagamit po ako ng word, may share ko po yung patuloy na kabutihan ng Diyos sa buhay ko po. Naririnig niyo po ba akong lahat? Ayan. Magpapatuloy ko po. Nakakatuwa lang po kasi nung nakaraan po, nung 2019 po, kami po ay nag-apply ng BSU para po, kami po kasi ay graduating nung 2019, graduate po kami nung 2020, of course, yung March po. And nakakatawa po yung Diyos kasi October po is pinaghandaan na po talaga namin yung BSU. And nakakatawa po yung Lord kasi pinangahawakan ko po talaga yung Proverbs 3 verse 5, yung nakalagay po doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sabi po doon, NIV version po. And sabi po doon, sabi ko po, Lord, wala po akong ibang papasukang school kung hindi itong BSU lang kasi mas malapit nga sa church. And yun po yung talagang nilalagay ko sa puso ko. Hindi syempre yung iba igagrab na rin opportunity na mag-aral sa PUP o kaya sa UP. Syempre kasi matataas pa yung university yun. Syempre sa maging kumbaga practical sila kasi karaniwan po pag ganoon is
pag ganun po yung nag-graduatean yung school, talaga naman pong mabilis makahanap ng trabaho. Pero ako po, isa lang po yung inisip ko, Lord, ito yung school na papasukan ko kasi gusto ko malapit lang sa church para if ever na kailangan ako, Lord, is hindi na kailangan ng mahabang biyahe, pagod, at magagamit pa ako sa kaluguran ng Lord. And ayun po, hindi naman po ako binigo ng Diyos kasi patuloy po talaga ako nagtiwala sa Kanya. Sabi ko po, hindi ako mag-e-enroll sa iba pang school. Pero kinakabahan na po ako nung dumating na po yung April, May, tapos June, dumating po yung June, tas July, 4 months po ako naghihintay ng resulta. Pero February pa lang po is nag-exam na po kami sa BSU. Kami po yung first batch and my second batch po is naganap lang po siya nung June, if I'm not mistaken po. And sabi po ng BSU sa page po nila, maglalabas daw po ng resulta ng BSU mga July 22 to 28 daw po. So kinakabahan na po ako kasi hindi po talaga ako nag-enroll pa. Ang ginawa ko po, bago po dumating yung 22, ayan po, nag-enroll po ako sa City College. Nag-inquire po ako. Tapos nag-inquire din po ako sa Colegio de San Gabriel de Arcangel po. Tapos sabi ko, hala Lord, ito po yung tawag dito, school na to, tawag dito, meron po silang tuition. Alam naman po natin na yung BSU is university, so libre po yung pag-aaral talaga. So hindi po ganoon ka-expensive yung babayaran if ever po may babayaran. Tapos pero sa sa kolehiyo, hindi naman sa kolehiyo is talagang private school po siya, di ba? Then sabi ko, Lord, parang hindi ko kayang i-provide yung pangangailangan, yung pag hindi kayang i-provide ng family ko pag gano'n, yung private school yung papasukan ko. Kaya isa lang po yung pinanghahawakan ko, ito-trust ko na sa ito nagkakatiwala ko na sa ito Sabi ko, hindi mo ako bibiguin kasi kung napasa ako sa mga nakuha kong scholars and sa mga dumating ako ng grade 12, pumasa ako, di ba? Paano pa kaya tong pang college na to? So, hindi naman po ako binigo ng Diyos kasi ako po ay nakapasa ng BSU. Ay nakakatawa po yung Diyos kasi patuloy po talaga akong nagtiwala sa Kanya at pinanghawakan ko po yung salita ng Diyos. And glory to God po is ako po ngayon ay mag-aaral na po sa BSU. Ayan, provided din po ng aking tita yung pag-aaral ko. And nakakatawa lang po kasi gagawa po talaga ng way yung Diyos para mapupurihan po at maparangalan po yung pangalan niya. And yun lang man po. Salamat po. Praise God po. Sabi nga po sa Salmo 55 verse 32, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ng mga matuwid magpakailanman. Tunay nga po ang Diyos ay nagbibigay po sa atin ng pagpapalat sa lahat ng bagay. God will make a way when there seems to be no way. So po na to, dadako na po tayo sa ating pangwakas sa panalangin. Hallelujah. Tayo po palakpakan po muna natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan at ay na gawain natin sa ating. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa bawat pagkakataon na kami po ay makapagulitin ng salita. Panginoon, dahil po sa online, patuloy kang gumagawa ng kapamaraanan upang kami po ay ma-restore at patuloy na ang mga salita ang siyang magbibigay sa amin ng katatagan, ng kalakasan, higit sa lahat ng kapayapaan, Ama. Sapagkat tunay nga, ang salita mo ay naghahatid at nagbibigay ng kapayapaan sa aming puso't isipan sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, sa iyong salita na aming pong napagbubulay-bulayan. Pagpalain niyo po ang iyong lingkod sa katauhan po ng aming mahal na Pastora Beth Manantan na siyang patuloy na naghayag at nagdala ng iyong mensahe. Hayaan mo na sa kanyang buhay, maranasan niya lagi ang iyong paggabay, ang iyong pag-iingat, ang iyong patnubay, maging ang iyong biyaya at habag at ang pagdaloy na may mga pagpapala sa kaniyang buong sambahayan at pamilya, sa buong Manantan family. Father God, continue, Lord, to release unto them, Lord God, that joy and peace in their hearts amidst pandemic crisis in Jesus' name. Patuloy na maranasan lagi nila ang iyong pag-iingat saan man po roon ang kanyang buong sambahayan, pamilya, ang mga anak ng Pastora Beth Manantan, maging ang kanyang asawa. Lagi po nilang maranasan ang iyong pag-iingat, patnubay, paggabay, protection.
In Jesus' name, salamat po. Maging sa buhay ni Pastor Robert Manantan, Lord God. Lagi mo po siyang palakasin, patatagin, at more anointing ang iparanas mo pa sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pong napakinggan sa gabi pong ito. At ang salita mo, Panginoon, sa kasulatan sa aklat ng unang Pedro, chapter 5, verse 7, Lord God, leave all your worries with Him because He cares for you. Tunay nga, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng kabalisahan namin, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami na kinakalinga mo at kinukup-up mo kaming iyong mga anak. Salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ang aming Diyos na patuloy na kumakalinga sa amin. And we believe that you are in charge of all of our needs, Lord God. Dahil anak niyo po kami at iniibig niyo kami ng gayon na lamang. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig at dakilang kapangyarihan na gumagabay at patuloy na nag-iingat sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa kapayapaan. Maging Lord, sa mga sumusubaybay sa Facebook Live, Father God, ng gawain namin ito, hayaan mo, O Diyos, na sila man ay patuloy na makaranas ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Lord, we continually pray, Father God, heal their worries, Father God, in Jesus' name, through the power of your word. At hayaan mo, Panginoon, na sa tuwing kami po, Panginoon, ay dumating sa buhay namin ang takot at pangamba, hayaan mong lagi mong masumpungan kami na nagnanais, na lumuluhod, nagpapakumbaba, nananalangin at humihingi ng iyong tulong, habag at awa. Salamat po, O Diyos. Maraming pong salamat sa katagumpayan ng gawain namin sa gabi pong ito. Muli, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati sa natatanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all po.